Hello, kabayan! Ay, isnabero si kabayan. Hello everyone, hello world, Welcome. and hello UK. Bakit London, first and foremost? Dito sa UK, kamusta ang cost of living so far ba? Yung sweldo ba ng nurse dito, uniform, across the trust? Sa inyo, Sa Ireland, kinakount yung number of experience. when it comes to the salary. Oo. Sa amin kasi pag galing ka sa Philippines with 10 years of experience, yung salary grade mo sa Ireland is with 10 years experience. Wow. Hmm. Dito hindi. So hindi. Dito hindi. Mag-start kung halimbawang So guys, let's just try. First time natin mag-try ng Jollibee sa UK. comfort food. So, Hello guys! Welcome back to the channel. Today po nandito tayo ngayon. Meron tayong special edition ngayon kasi nandito tayo sa London. Yes! So today guys, meron tayong special edition ng OFW Diary Series kasi meron tayong kakausapin, meron tayong mag-share na kabayan natin na mag-share na kanyang story dito, life story dito, kanyang journey dito po sa London, sa UK. So isa po siyang nurse and i-share niya sa atin ang kanyang naging buhay sa London. So let us welcome Sir Ryan Janky. Wait, Excuse me. nag-intro na ako, wait lang. Ulitin nga natin. Kunyari lang ba? Na ano? Gagawin ba natin? Ginawa ko na eh. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Ryan Fitzjanky. Hello, kabayan! Ay, isnabero si kabayan. And isnab tayo ni kabayan. Hello po. Hello. Hello everyone, hello world, Welcome. and hello UK. Ryan, welcome to the channel. So, tayo ni Ryan sa isang restaurant na talaga namang pinupuntahan ng mga Pilipino kapag pumupunta sila dito sa London. So, saan tayo pupunta? Jollibee! Jollibee! So, yun siya guys. Alam mo, na-realize ko, na-appreciate lang natin ang isang bagay kapag talagang wala siya sa circulation natin. So, since ang Jollibee, walang Jollibee sa Ireland, every time na pupunta mga Pilipino from Ireland to London or to somewhere, talagang pupunta sa Jollibee. So guys, let's just try. First time natin mag-try ng Jollibee sa UK. Comfort food. So, let's... Walang palabok dito. So, yun po ang order nila. Hanap mo suke. One piece. Bakit one piece lang? Spicy chicken with Jolly spaghetti. Ito talaga lagi ko in-order. Ano sa'yo? Jolly Burger. Jolly Burger Grill. Classic. Ito. Try natin yung gravy loaded fries. Gravy loaded. Large diet. So overall, ay 22.76 pounds. Magkano yun? Kasama na yung VAT doon siya. Okay guys, nandito po na tayo sa ngayon sa paano ito paano ito bigkasin? Leicester? Leicester Square. Leicester Square. Leicester Grabe. Square. Ano na siya? British accent na siya. Ang spelling kasi niya is Leicester. Pag mababasay mo pag American, Leicester Square. So ano pala? Leicester? Leicester. Leicester Square. You know guys, nandito kami first time ko dito sa Jollibee, dito sa actually first time ko sa Jollibee sa UK. And ngayon, kasama natin si Mr. Ryan Fitzjanky. Ano po? Kompleto. Ryan Fitzjanky, kababayan po natin siya sa Olongapo. Magpakilala ka. Can you introduce yourself while... Hello po sa lahat ng mga subscribers mga viewers. And viewers. Ako po si Ryan. So, originally po, I'm from Subic, Zambales. So, bale, 4 years na ako nag-work dito sa London, United Kingdom as an intensive care unit nurse. Ayun, nagkakilala kami ni Ryan sa Olongapo. So, magkatrabaho kami before sa Subic. Yes. May nag-open na hospital sa Subic noon, parang back in 2012. 2012 yun, di ba? Back in 2012 sa Subic, sa Baypoint Hospital. So, nagka-work kami sa intensive care doon for a short while lang. And then ngayon na nga, nabalitaan ko, parang 4 years ago, nasa UK na siya.
And ngayon lang kami nakita after After 4 4 years years na. na nandito siya. So yun. Galing. So kwento mo naman sa amin, kamusta naman ang buhay sa United Kingdom, sa London? Ito po ay aking first ever work experience abroad. First abroad mo? Yeah. Wait lang, paano malalaman yung kung ano yung no sugar? Diet. Diet din naman tayo. Para sa atin tayo. Diet ka rin ba? Nagda-diet tayo. So, bakit London, first and foremost? Ang totoo is, ang original application ko talaga is going to United States. Pero since sobrang tagal ng paghihintay, maraming delays, tapos twice na de-deny yung application ng I-140, yung tinatawag na I-140, twice na na-deny yun. May cousin ako na nasa Canada noong time na yun. So parang sinadjust niya sa akin na why not i-try mag-apply sa iba. So nag-try ako mag-apply ng UK. Pero somehow medyo hesitant ako nung umpisa kasi parang ang dami ko ng exam na naman eh. So yun, nag-exam ako ulit ng OET and then CBT, yung computer-based test. And luckily napasa ko naman. Kaso naabutan ako ng pandemic. So 2020 to? 2020, yan. Wait lang, sabihin mo muna yung share mo muna sa ating mga viewers yung work experience Starting from the as Philippines. a nurse Or dito na. sa Philippines. From the Philippines. Yun ba yung first, B-point? Ay, oo. First ever din yun. Gusto po kayo, sir? Okay Ano naman po? Ewan ko ba bakit pag Pinoy, hinahanap mo pag nasa isang bansa ka, kunyari walang Jollibee din sa bansa mo, pagpunta ka sa isang bansa, hinahanap mo talaga yung Jollibee. Ewan ko bakit ba? Answer niyo sa comments down below. Bakit nga ba? Ako siguro dahil kinalakihan. Kilalaki. Siguro parang it reminds us of home. Your childhood. Childhood or home. Si Jollibee mismo, ang mascot. Di ba? Nag-graduate ako batch 2009. So, 2009, Metro Subic Colleges in Olongapo City. And then after that, nag-work ako as sa review center. Ang first work experience ko is sa review center. Ano ginagawa Sa pa St. doon? Louis Review Center. Nire-review mo sila for board, national board? Hindi pa agad, parang review assistant pa lang ako noon eh. So ang boss ko noon is yung pinsan ko, si Kuya Anton. Hi Kuya, shout out. After that, yung calling syempre ng pagiging nurse nandun pa rin. So I decided na magtrabaho na as a nurse. Kasi kumbaga kasi siya medyo hesitant ka pa noong time na yun kasi wala namang regular That job time, mahirap yun. as a nurse. So Mahirap. parang either volunteer ka, ganyan. Kasi meron din kaming katabi. May tumabi sa amin na ibang lahi na nakaupo dito. Dito sila kumakain sa tabi namin. So, mahirap makipag-chikahan. So, tapusin lang namin yung food namin dito. Tapos, tutuloy namin yung interview, chikahan sa mas tahimik na lugar. So, andito pa rin tayo sa Leicester Square. So, dito sa left side, makikita natin yung Odeon Cinema. Yun, just to share, nanonood kami dyan ng movies. Leicester Square pa rin ito. So, ito yung isa sa mga famous na go-to ng mga tiga-London. And sobrang iba yung environment. Coming from a small county in Ireland, sa probinsya ng Limerick, grabe, nakaka-happy. So, katulad din ng napag-usapan natin kanina, di ba? Hindi dito yung original na destination na gusto ko sana mapuntahan, which is yung United States. Pero may mga unexpected turns sa events. So, eventually, napadpad ako dito sa UK. So, anyway, so far, happy ako sa experience ko dito sa UK. Work-wise, I'm happy. Number one ko talaga dito na nagustuhan is yung work and life balance. Paano mo nasabing work and life balance? You have kasi like for example sa trust na sa hospital kung saan ako nag-work,
meron kaming choice. We call it self-rostering. So, ikaw ang bahalang mag-plot ng schedule mo for the month. Tapos, in a month, we make 13 shifts. So, you have time kung Parang 3 shifts 3 to 4 shifts in a week. in a week. Yeah. So, ikaw bahala kung paano mo ipa-plot. So, at least mapaplan mo na ahead yung may gusto kang puntahan, gusto mo mag-rest, or gusto mo ng overtime. Ganyan. Tapos, syempre, yung healthcare. It's free. Free yung healthcare. Yes. Free din yung prescriptions. Prescriptions, may bayad siya. So, under NHS, ang nagustuhan ko din yun yung privileges about sa sick leave. So, if you go off sick, ganyan, paid ka. I mean, walang ibabawas sa sahod mo for the entire month. So, Ilang weeks ang covered ng fully paid na sick leave? pagkakaalam ko from other colleagues, parang yung 3 months ata, paid pa yun in full. Okay. And then, after 3 months ulit na half pay? I think. Parang sa Ireland lang din. Oo, parang ganun. Alam mo guys, we're so proud kasi before, we're walking in the streets of Olongapo, City. Subic Bay, ganyan. Yeah. Tapos ngayon, parang after a few years na nagkasama kami sa Olongapo City, dito na kami sa London nakita. We've come a long way, kumbaga. Yung weather dito sa UK, alam ko kasi ang weather sa UK, parang very similar to Ireland. Ay, Yun ang oo. pagkakaalam ko. Very Gloomy, similar. Dark. So, maswerte-swerte tayo ngayon kasi 1 week ng sunny. Kwento mo sa amin yung cost of living naman dito kasi Oh my God, cost alam of naman living. natin na cost of living natin in comparison kasi no, cost of living sa Ireland, sobrang mahal na din. Like apartment, houses for rent, and then the food, everything talaga nag-rise yung cost. Dito sa UK, kamusta ang cost of living so far? First, sa accommodation. So, yung tinitirahan ko is a 4-bedroom flat. Hospital accommodation yon ng isang trust dito sa London. But I don't work there. Nagkataon lang na nag-inquire ako kasi nung nag-start ako dito, mataas na yung renta dun sa unang tinirahan namin. Sobrang taas. Parang 700 plus na yon. Na napakaliit. Per room? Oo. Na ensuite. Tapos, so, nag-grant ako doon, lumipat ako kasi that time, mura pa siya, 630. So, ngayon, starting April, tataas na siya, magiging 740 pounds na siya per month. That includes everything except your Wi-Fi. Okay. So, that includes everything, water, electricity, May bayad ng water dito? Tsaka council tax. So, yung 740 na yan, kasama na lahat? Oo. Except for the Wi-Fi. So, Tapos, it's not too bad. Magkano Wi-Fi mo? Wi-Fi, parang 35 pounds. Pagpalagay natin 800 for rent, For the rent. bills, and then kasama na yung Wi-Fi, electricity, water. Oo. Magkano naman ang mga nagagastos mo for food? Siyempre kasi yung food, Sa siya, food, depende yan sa tao. oo. Sa food siguro mga say 300 in a month. Okay, so around 1,000 pounds. Around roughly 1,000 pounds yung cost of living dito sa UK. 1,000 pounds is around 70,000 70,000 pesos, yeah. Which is not too bad sa Or sitwasyon mo. maano lang ako. Tipid sa ka totoo lang. lang, hindi ako hindi naman ako magastos. Hindi, siguro kasi yung malaking factor yung rent. Kasi kung nagre-rent ka ng sometimes 1,000 plus isa lang na tao, di ba? Oo. Depende sa Actually, sa kung ano makita mo. yung sa accommodation namin, literal na mura na yun. Kasi Mura na nga. parang sa around London itself, walang makikita na 800 and below. Pero yung yung sweldo ba ng nurse dito, uniform across the trust? Oo, NHS. across NHS. So uniform sila. By Per- band? By band. So saan nagsisimula yung band? Band 1? Band, Band 0? hindi. Band 2? Yeah, band 2. Agad. Oo, band 2. Okay. Ang pagkakaalam ko kasi tinanggal na yung band 1. There used to be band 1, pero tinanggal na nila. So, band 2.
Yeah. So ano ba yun? Kapag ba, ang narinig ko kasi kapag, kaabot ba tayo nila? Yun ang Buckingham all the way. Doon sa ano. Gusto mo bang lakaran? Hindi na siguro. Sure? Baka masyadong, oo. Nakita ko na yun. Ay, okay. Sorry na. Ano ko nakatira before? Ayun, totoo ba na kapag nangyari galing sa ibang bansa, galing ka sa Philippines or sa ibang bansa, yung experience mo, hindi nila i-count dito sa UK? Sa experience ko, hindi na-count. Ah, Oo. Sila April, saka si Anton, na nagpunta sila dito, na nakausap ko sila. Lucky sila kasi dun sa inyo, sa Ireland, kinakount yung number of experience. when it comes to the salary. Oo. Sa amin kasi pag nyari, galing ka sa Philippines with 10 years of experience, yung salary grade mo sa Ireland is with 10 years experience. Wow. Hmm. Dito hindi. So hindi. Dito hindi. Oh, mag-start kung halimbawang newly qualified nurses, you start as band 5. Band 5 is yung Yun parang yung entry level. Oo. Kahit na meron kang 10 years sa Philippines. Yes. Magkano ang starting na band 5? Alam mo? Okay, let's search ChatGPT. Charot. Sa bago na NHS pay scale as of 2024 to 2025, band 5 entry step point is 29,970 pounds. Annual yun annual na. Tapos, ang progression ng pay mo is after 2 years as a band 5. So, after 2 years from 29,970, magiging 32,324. Tapos, after 2 years ka ulit magpo-progress. Kasi may top step point na tinatawag. So, kumbaga, yun na yung pinakasagad ng band mo. So, if you want to progress yung sahod mo, you have to progress din yung band mo. Paano ka magpaprogress ng band? Mag-apply. So, like for example, sa amin, sa ICU, we have courses. So, kailangan mo matapos yung mga courses na required bago ka makapag-apply ng band 6 post. May interview din. You have to pass the interview aside from the courses itself. So, pag napasa mo yun, parehas. Magiging band 6 ka na. Junior charge nurse. Pagalingan. Ang labanan. Pabibahan. Pabibuhan. So guys, nandito tayo ngayon sa may... Yung tour guide yung lutang. Nandito kami sa may parang park. Horse Guards Parade. Horse Guards Parade. Kung saan nagpapalit yung mga ano. Yung mga horse. So, nung nakarating ako dito, sobrang excited ako na ma-experience ko yung malamig na weather, yung magi-snow at least. Basta yung, alam mo yun, yung hindi na katulad ng dati sa Pilipinas, sobrang init. Tsaka dito kasi ang dami mong mapupuntahan na parks na libre. Alam mo yung dito sa, ano mo na-appreciate ko dito sa yung mga tao, pag minipsan, lalo sa island, umuupo talaga sila sa labas. Ay, oo. Oo, dyan sila kumakain sa labas. Ayun o. Big Ben, here we are. Yan, Big Ben. So, nandito tayo ngayon sa Elizabeth Tower. Elizabeth Tower. Ito yung Parliament, di ba? Oo. So, yung Big Ben, part siya ng Parliament. Yung Parliament. Dito yung mga ano, di ba? Mga government officials. Yes. Yan. So yan guys, pakita natin yung Big Ben for the very first time na makita ko siya na hindi na siya under construction. Gusto nilang pumila para makapag-picture taking dito sa telephone booth. Ito? Yeah. Okay. Ano pala to? Dito nagpapapicture yung mga tao para kita yung tong telephone booth sa Telephone Big booth Ben. tsaka yung Big Ben. Yeah. Oh, nice. Nice spot. Ang Wheel of Fate ng Enchanted Kingdom. Yan po ang tinatawag London na Eye. London Eye. Maganda siya kasi mixed of parang, from here parang Georgian architecture, yung mga makaluma. And then doon yung mga parang tall buildings. Parang Chicago feels ganyan. Oo. Ano yung usual na mahirap bilang OFW yung bilang nurse na nagtatrabaho dito sa UK? Ako, ano talaga, number one is yung homesickness. Siguro dahil unang-una, first timer ako na mag-abroad. Tapos, meron akong mild depression.
Umuwi ako sa flat ko, bigla na lang ako umiiyak. First 2 months ko, napatawag ako ng manager ko. Parang para saan pa yung pinaghirapan.